Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for December 2025. Ito yung money, career, finances. At tingnan natin ano yung energy ng iyong kaperahan. Money, career, finances ngayong December 2025. Ayan. So, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Libra. What's the energy for you ngayong December sa inyong kaperahan? Money, career, finances for Libra. December 2025. Okay, your overall energy, the Six of Cups. This is being in love in your career, in your business, in your finances. And also, pwede rin tong pagbabalik, no? Pagbabalik sa isang trabaho or dati mong negosyo na maaring ngayon mas may panahon ka na oras na gawin yan. Your challenge is the Knight of Wands. Ang challenge mo is yung perseverance, yung initiation, yung pagte-take ng risk. Kasi minsan, ang hirap mag-decide na, ay, susubukan ko na ba to, gagawin ko na ba to? Kasi iniisip mo saan ka mas mapapabuti, which is totoo naman na mas magandang maging maingat sa desisyon. Kaya lang minsan yan yung nagiging dahilan para hindi tayo makapag-desisyon. Kaya nasa stuck tayo. Kasi natatakot tayong mag-take ng risk. Okay, your opportunity is the King of Swords. Yan. So ito yung knowledge mo, discernment mo, uh, logical thinking mo. Yan yung tutulong sa'yo para isip at makapag-desisyon what's best for you. You will be more observant, no? Nag-o-observe ka sa paligid mo, ano yung makakabuti, ano yung hindi. You may also be cutting off connections that are no longer serving you pagdating sa business, trabaho, sa career mo, kung ano lang yung practical para sa'yo. Your blessing is the Nine of Wands. Nine of Wands is strength, lakas. Lakas ng loob, determinasyon, tibay ng dibdib. Yan yung blessing mo na hanggat meron ka niyan, ikaw ay always be successful. Kumbaga, hindi siya madali na na-achieve mo yung goals mo, pero worth it naman siya kasi alam mo pinaghirapan mo. You have the moon. O maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung ito'y galing sa iyong emosyon. When you are emotional, make sure na pag-isipan mo muna, wag agad-agad mag-decide kasi pwedeng hindi mo naman talaga gusto 'yon. Na-stress ka lang kumbaga. Sabi nga bugso ng damdamin. Halimbawa lang nag-away kayo ng boss mo, tapos bigla-bigla nag-resign ka. Wala ka namang fallback, wala ka namang work or trabaho or pagkakakitaan, kumbaga, ikaw rin yung mahihirapan nun. Dapat mas maging strategic ka. So, I think you're going to be more strategic para mas maging successful yung takbo ng career mo or yung business mo. Ayan. Meron din ditong mentorship. I think someone is going to help you, bibigyan ka ng advice, ng guidance, na kung saan marami kang matututunan sa kanya ng mga life lessons na ipapass down sa'yo. Kumbaga, someone na, let's say, your parents, o kaya, yung mga iniidolo mo na magaling sa field or work na gusto mo, so sila yung magbibigay sa'yo ng advice. And indirectly or directly. Indirectly, ibig sabihin, napapanood mo sila, although wala kang personal relationship sa kanila or connection, pero gusto mo yung mga advice nila. And yung mga direct naman, yung talagang nakakausap mo. Diretsahan. Ayan. What is the Six of Cups? The Knight of Pentacles. So this is stable energy when it comes to your career, money. Maingat ka. Yung tipong, yes, may ginagawa kang action, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo to kailangang madaliin. Na kailangan pagdaanan mo yung proseso. Dahil yung iba sa inyo, nanggaling na kayo sa isang trabaho, career, or business na minadali at hindi naging maganda yung resulta nun. So ngayon, mas maingat kayo.
Kaya nga yung iba natatakot mag-take ng risk. You have the Lovers. So, your challenge is also about commitment. Importante kasi sa work, sa career, sa business na nandun yung commitment mo. Kapag wala kang commitment dyan, alanganin yung magiging resulta ng tinatrabaho mo. So, you have to be there para sa sarili mo. Whether may partner ka, may karelasyon ka, someone that is helping you and supporting you, you still have to show up para sa sarili mo. Para makita mo yung resulta ng pinaghirapan mo. You have the Seven of Swords. Yung iba sa inyo, Libra, medyo mahirap na kayo ay maloloko ng ibang tao kasi alam nyo na agad kung ang isang tao ay may hindi magandang intention sa inyo. Kaya nga maingat kayo ngayon. Pwede kasing in the past, nagkaroon na kayo ng experience na may nag-take advantage sa inyo, sa pera, sa trabaho, sa career nyo, sa business. And now you're very careful. Now you have the opportunity to see that. Malaman mo agad, kumbaga masipat mo agad. Maramdaman mo agad na itong taong to ay mayroong hindi magandang intensyon. So iiwasan mo na yan agad. Oo. You will use your own discernment. What is the Nine of Wands as a blessing? Uy, Nine of Cups is wish fulfillment. Meron kang goal sa trabaho, business, career, finances mo na ma-achieve mo. Let's say meron kang gustong ipon, savings na ma-achieve ngayong December. Ma-achieve mo yan. Pero hindi siya madali, ha? Kaya nga siya fulfilling sa'yo dahil masasabi mo na, ay, nagawa ko finally. Ayan happiness to, fulfillment. That is your blessing. Kumbaga, worth it yung efforts na ibibigay mo ngayong December kasi makikita mo agad yung resulta niyan. May fruition, di ba? Yung iba sa inyo, finally makakaraos na kayo sa financial difficulties kung nagkaroon kayo ng problema sa trabaho, business, or finances ninyo. Things are changing for the better. Oo. Kasi yun nga, the moment that you finally accept the challenge, or finally naging committed ka sa mga goals mo, makikita mo talaga yung magandang resulta niyan. And yung mga experiences mo, gagamitin mo para makapag-ingat at mag-guide yung sarili mo ano yung best path to take. Victory! Uy, diba? Ang ganda. Nasa iyo ang tagumpay. Matagumpay. Yung iba sa inyo rito merong new beginnings ha. Matagumpay na pagsisimula. Let's say, magsisimula ka ng negosyo. Ayan, magiging matagumpay ang pagsisimula na yan para sa'yo. So, mas mai-inspire ka. Di ba pag inspired tayo, mas marami tayong na-achieve, na-accomplish. Ayan, mas magiging masipag ka. Wow, creativity. Ayan magiging mas malikot yung isip mo. Ibig sabihin, marami kang mga ideas na pwede mong gamitin, gawin to improve your career, improve your business, your job. Ayan. Lalo na kung nasa creative field ka, ikaw ay magiging very successful. Anything like, for example, content creation, graphic design, using your creativity. You also have the strength to hold on. May lakas ka para ma-achieve mo, overcome mo yung challenges na yan. Itong mountain, it symbolizes the goal, yung goal na gusto mo ma-achieve. And ang importante, may lakas ka para magawa yon. Siyempre, yung initiative, yung action, galing pa rin yan sa'yo. 'Di ba? Oo. Importante, may lakas ka. Kasi hindi lahat merong strength, may lakas para magawa yon. At least ikaw meron. Pay attention to your finances. So, maging maingat daw sa iyong pag-handle sa pera mo, kung saan mo yan gagamitin. Spiritual love. I think, yung iba sa inyo, mas nagiging connected kayo sa inyong higher self, sa inyong spirituality. Some of you are going through spiritual awakening. Part ng awakening na yan is yung iyong foundation pagdating sa paano yung pagtingin mo sa pera, pagtingin mo sa trabaho, yung iyong pananaw sa buhay, nagbabago for the better.
Dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. So there is someone significant sa buhay mo na maaaring ito yung katuwang mo sa buhay, or pwede rin namang ito yung person na pwedeng magkaroon ng issue pagdating sa pera sa'yo. Feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality, yes. So, importante rin sa yung peace of mind. May kapayapaan ng isip at hindi masyado nagpapastress kapag may mga problemang dumarating. The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. Yan. So, ito na rin yung time na yung mga old habits mo na hindi na talaga nag-a-align sa mga goals mo ay ile-let go mo na. Kasi bukas ka na para sa pagbabago. Ayan. So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.